Reading Plan, 66th Day, Tagalog Version, Joshua chapters 14 to 17, and Luke chapter 17. Joshua chapter 14. Ang pagkakahati-hati ng lupain sa kanluran ng Hordan. 14 na kabanata. Ito ang pagkakahati ng iba pang mga lupain ng Kanaan sa mga Israelita. Hinati-hati ito nila Eleazar na pari, Josue na anak ni Nun, at ng mga pinuno ng mga sambahayan ng bawat lahi ng Israel. Ayon sa utos ng Panginoon kay Moises, ang mga lupain ng 9 ng mga lahi ay pinaghati-hati sa kanila sa pamamagitan ng palabunutan. Ibinigay na ni Moises sa 2 lahi ang bahagi nila sa silangan ng Hordan. Ang lahi ni Jose ay hinati sa 2, ang lahi ni Manase at ang lahi ni Ephraim. Hindi binigyan ng lupain ang mga Levita, pero binigyan sila ng mga bayan at titirhan nila at mga bukirin para sa mga hayop nila. Ganito ang paghahati ng mga lupain sa mga Israelita ayon sa utos ng Panginoon kay Moises. Ibinigay kay Caleb ang Hebron. Isang araw, pumunta kay Josue sa Gilgal ang ilang mga tao mula sa lahi ni Huda. Ang isa sa kanila ay si Caleb na anak ni Jephunneh na Kanizeo. Sinabi niya kay Josue, "Naaalala mo pa ba ang sinabi ng Panginoon kay Moises na lingkod ng Diyos tungkol sa ating dalawa nang naroon tayo sa Kadesh Barnea? Ako'y 40 taong gulang pa lang noon nang inutusan ako ni Moises mula sa Kadesh Barnea para mag-espiya sa lupaing iyon, at ipinagtapat ko sa kanya ang lahat ng nalaman ko. Ngunit tinakot ng mga kasama ko ang mga kababayan natin, pero ako matapat kong sinunod ang Panginoon kong Diyos. Kaya ng araw na iyon, nangako si Moises sa akin. Sinabi niya, dahil matapat ka sa pagsunod sa Panginoon kong Diyos, magiging iyo at sa mga angkan mo ang lupaing pinuntahan mo para mag-espiya." Nakalipas na ang 45 taon nang sabihin iyon ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. Naglalakbay pa noon ang mga Israelita sa ilang. Buhay pa ako hanggang ngayon at 85 taong gulang na ako. Pero ang lakas ko ay gaya pa rin noong panahon na inutusan ako ni Moises. Kayang-kaya ko pang makipaglaban gaya ng dati. Kaya ibigay mo na sa akin ang kabundukan na ipinangako sa akin noon ng Panginoon. Ikaw mismo ang nakarinig noon, na nakatira roon ang mga lahi ni Anak, at matitibay ang mga lungsod nila na may mga pader. Pero sa tulong ng Panginoon, maitataboy ko sila sa lupain iyon, ayon sa pangako niya sa akin. Binasbasan ni Josue si Caleb na anak ni Jephunneh, at ibinigay sa kanya ang Hebron bilang mana niya. Hanggang ngayon, ang Hebron ay pagmamay-ari ng mga angkan ni Caleb, na anak ni Jephunneh na Kenizeo, dahil matapat na sinunod ni Caleb ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Kiriat Arba ang pangalan noon ng Hebron, bilang alaala kay Arba, ang pinakatanyag sa mga lahi ni Anak, at nahinto na ang labanan sa lupain ng mga Israelita. Joshua chapter 15. Ang mga lupain na ibinigay kay Huda. 15 kabanata. Ito ang mga lupaing natanggap ng lahi ni Huda, na hinati ayon sa bawat sambahayan. Ang lupain ay umaabot sa hangganan ng Edom sa timog, sa dulo ng ilang ng Zin. Ang kanilang hangganan sa timog ay nagsisimula sa baybayin ng katimugang bahagi ng dagat na Patay, papunta sa timog ng daang paahon ng Akrabim, hanggang sa ilang ng Zin, papunta sa timog ng Kadesh Barnea, at lumampas sa Hezron, paakyat sa Adar, at paliko papunta sa Karka, papunta sa Azmon, sa lambak ng Ehipto, at sa dagat ng Mediteraneo. Ito ang hangganan ng Huda sa timog. Ang hangganan sa silangan ay ang dagat na Patay, hanggang sa labasan ng tubig ng ilog ng Hordan. Ang hangganan sa hilaga ay nagmula roon sa labasan ng tubig ng ilog ng Hordan, paakyat sa Bet Hogla, at papunta sa hilaga ng Bet Araba, hanggang sa bato ni Bohan. Si Bohan ay anak ni Ruben. Mula rito papunta sa lambak ng Akor hanggang sa Debir, at paliko sa hilaga papunta sa Gilgal na nakaharap sa daang paahon ng Adumim sa katimugang bahagi ng daluyan ng tubig. At umaabot ito papunta sa mga bukal ng En Shemesh
at palabas ng En-Rogel. Mula roon papunta sa lambak ng Ben Hinnom hanggang sa katimugang libis ng lungsod ng mga Jebuseo. Ito ay ang Jerusalem. Mula roon paahon sa tuktok ng bundok sa kanluran ng lambak ng Ben Hinnom sa dulo ng hilagang bahagi ng lambak ng Rephaim. At mula roon papunta sa bukal ng Neftoa palabas sa mga bayan na malapit sa bundok ng Ephron. Mula roon pababa sa Baala na siyang Kiryat Jearim, lumiko sa bandang kanluran ng Baala papunta sa bundok ng Seir. Pagkatapos papunta ito sa hilagang bahagi ng libis ng bundok ng Jearim na siyang Kesalon, papunta sa Bet Shemesh at dumadaan sa Timna. Mula roon nagpatuloy ito sa hilagang bahagi ng libis ng Ekron at paliko papunta sa Shikeron at dumaraan sa bundok ng Baala hanggang sa Jabneel. Ang hangganan nito ay ang dagat ng Mediteraneo at ito rin ang hangganan sa kanluran. Iyon ang mga hangganan sa paligid ng lupaing hinati sa mga sambahayan ng lahi ni Huda. Ang lupaing ibinigay kay Caleb. Inutos ng Panginoon kay Josue na ibigay niya ang isang bahagi ng lupain ng lahi ni Huda kay Caleb na anak ni Jephunneh. Ang lupaing ito ay ang Kiryat Arba, na siyang Hebron. Si Arba ang ama ni Anak. Pinalayas ni Caleb sa lupaing iyon ang 3 lahi ni Anak, ang mga sambahayan ni Sheshai, Ahiman, at Talmai. Mula roon nilusob niya ang mga nakatira sa Debir na noon ay tinatawag na Kiryat Sefer. Sinabi ni Caleb, ibibigay ko bilang asawa ang anak kong si Aksa sa lalaking makakaagaw ng Kiryat Sefer. Si Othniel na anak ni Kenaz na kapatid ni Caleb ang nakaagaw ng lungsod. Kaya sa kanya ibinigay ni Caleb ang anak niyang si Aksa para maging asawa. Nang ikinasal na sila, hinikayat ni Aksa ang asawa niya na humingi sila ng dagdag na lupain sa ama nito. Pagkatapos pumunta si Aksa kay Caleb. At nang makababa na siya sa kanyang asno, tinanong siya ni Caleb kung ano ang kailangan niya. Sumagot si Aksa, hihingi po sana ako ng pabor sa inyo. Gusto po sanang bigyan niyo ako ng lupaing may mga bukal, dahil ang lupaing ibinigay niyo sa akin sa Negev ay walang bukal. Kaya ibinigay sa kanya ni Caleb ang lugar na may mga bukal, sa itaas at sa ibaba ng Negev. Ang mga lungsod ng Huda. Ito ang mga lungsod na natanggap ng lahi ni Huda na hinati ayon sa bawat sambahayan. Ang mga bayan sa timog sa pinakadulo ng Negev, malapit sa hangganan ng Edom, Kabzeel, Eder, Jagur, Kina, Dimona, Adada, Kedesh, Azor, Itnan, Ziph, Telem, Bealot, Azor Hadata, Kiryot Hezron na siyang Hazor, Amam, Shema, Molada, Hazargada, Heshmon, Bet Pelet, Hazar Shual, Beersheba, Bizyotia, Baala, Iim, Ezem, El-Tolad, Kesil, Horma, Ziklag, Madmana, Sansana, Lebaot, Shilhim, Ayin at Rimon, 29 na bayan lahat, kasama ang mga bayan at mga baryo sa paligid nito. Ang mga bayan sa kaburulan sa kanluran, Estaol, Zora, Ashna, Zanoa, Enganim, Tapua, Enam, Harmut, Adulam, Soko, Azeka, Shaarayim, Aditaim, Gedera, o Gederotaim. 14 na bayan lahat, kasama ang mga baryo sa paligid nito. Kasama rin ang Zenan, Hadasha, Migdalgad, Dilyad, Mizpa, Jokteel, Lakish, Boskat, Eglon, Kabon, Lamas, Kitlis, Gederot, Bet-Dagon, Naama at Makeda. 16 na bayan lahat, kasama ang mga baryo sa paligid nito. Kasama pa ang Libna, Eter, Asyan, Ifta, Ashna, Nezib, Keila, Akzib, at Maresha. 9 na bayan lahat, kasama ang mga baryo sa paligid nito. Ganoon din ang Ekron at ang mga bayan at baryo sa paligid nito.
at ang lahat ng bayan at mga baryo na malapit sa Ashdod, mula sa Ekron papunta sa dagat ng Mediteraneo. Ang Ashdod at Gaza kasama ang mga bayan nito at mga baryo hanggang sa lambak ng Ehipto at sa baybayin ng dagat ng Mediteraneo. Ang mga bayan sa kabundukan, Shamir, Hatir, Soko, Dana, Kiryatsana na siyang Debir, Anab, Estemo, Anim, Goshen, Holon at Gilo. 11 bayan lahat, kasama ang mga baryo sa paligid nito. Ganoon din ang Arab, Duma, Esyan, Janim, Bet-Tapua, Afek, Humta, Kiryat-Aba na siyang Hebron, at Sior. 9 na bayan lahat kasama ang mga baryo sa paligid nito. Kabilang din ang Maon, Carmel, Zip, Huta, Jezreel, Jokdeam, Zanoa, Kain, Gibeya at Timna. 10 bayan lahat kasama ang mga baryo sa paligid nito. Ganoon din ang Halhul, Bet-Zur at Gedor, Maarat, Bet-Anot at Eltekon. 6 na bayan lahat kasama ang mga baryo sa paligid nito. Ang Kiryat Baal na siyang Kiryat Jearim at ang Raba. 2 bayan kasama ang mga baryo sa paligid nito. Ang mga bayan sa ilang, Bet-Araba, Midin, Sikaka, Nibshan, ang bayan ng Asin, at ang Engedi. 6 na bayan kasama ang mga baryo sa paligid nito. Pero hindi mapaalis ng lahi ng Huda ang mga Jebuseo na nakatira sa Jerusalem. Kaya hanggang ngayon, doon pa sila nakatira, kasama ng mga mamamayan ng Huda. Joshua chapter 16. Ang mga lupain na ibinigay sa mga lahi ni na Ephraim at Manase. 16 na kabanata. Ang lupain na ibinigay sa mga lahi ni Jose ay nagsimula sa ilog ng Jordan malapit sa Jericho, sa silangan ng mga bukal ng Jericho, papunta sa ilang at sa kabundukan hanggang sa Bethel. Mula sa Bethel na siyang Luz, dumaraan ito sa Atarot, na kung saan nakatira ang mga Arkeo, at pababa sa kanluran papunta sa lugar ng mga Hapleteo, hanggang sa hangganan ng mababang Bet-Horon, at nagpatuloy ito sa Gezer hanggang sa dagat ng Mediteraneo. Ito ang bahaging natanggap ng mga lahi ni Manase at Ephraim na mga anak ni Jose. Ito ang nasasakupan ng lahi ni Ephraim na hinati-hati ayon sa bawat sambahayan. Ang hangganan nito sa silangan ay nagsisimula sa Atarot Adar, papunta sa mataas na Bet-Horon, hanggang sa dagat ng Mediteraneo. Ang hangganan nito sa hilaga ay nagsisimula sa Mikmetat, at paliko pa silangan sa Taanat Shilo, at dumaraan sa silangan ng Hanoa. At mula sa Hanoa ay pababa ito sa Atarot at Naara, at dumaraan sa Jericho, papunta sa ilog ng Jordan. Mula sa Tapua, ang hangganan ay papunta sa kanluran at dumaraan sa lambak ng Kana, hanggang sa dagat ng Mediteraneo. Ito ang lupain na ibinigay sa lahi ni Ephraim na hinati-hati ayon sa bawat sambahayan. Kasama rito ang mga bayan at baryo na sakop sa lupain ni Manase. Hindi nila pinalaya sa mga Kananeo na nakatira sa Gezer. Kaya may mga Kananeo na nakatira kasama ng mga taga-Ephraim hanggang ngayon. Pero ginawa silang mga alipin. Joshua chapter 17. Ang lupain ng kalahating lahi ni Manase. 17 kabanata. May ibinigay din ng mga lupain para sa kalahating lahi ni Manase na panganay na anak ni Jose. Ang Gilead at ang Bashan sa silangan ng ilog ng Jordan ay ibinigay kay Makir dahil mabuti siyang sundalo. Si Makir ang panganay ni Manase at ang ama ni Gilead. Ang lupain sa kanluran ng Jordan ay ibinigay sa ibang mga lahi ni Manase. Ang mga sambahayan ni na Abiezer, Helek, Asriel, Shechem, Hefer, at Shemida. Sila ang mga lalaking anak ni Manase at mga pinuno ng kani-kanilang angkan. Ngayon, may isang tao na ang pangalan ay si Zelofehad. Anak siya ni Hefer at apo ni Gilead. Si Gilead ay anak ni Makir, at si Makir ay anak ni Manase. Si Zelofehad ay walang anak na lalaki, kundi mga babae lang. Sila'y sina Mala,
Noe, Hogla, Milka at Tirza. Pumunta sila kina Eleazar na pari, Josue na anak ni Nun at sa mga pinuno at sinabi, "Nag-utos po ang Panginoon kay Moises na bigyan kami ng lupain, gaya po ng mga kamag-anak naming lalaki. Kaya binigyan sila ng bahagi nila ayon sa iniutos ng Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit ang lahi ni Manase ay nakatanggap ng 10 bahagi ng lupain, hindi kasama ang Gilead at Bashan sa silangan ng Hordan, dahil binigyan din ng bahagi ang mga kalahing babae kagaya ng mga kalahi niyang lalaki. Ang Gilead ay binigay sa iba pang lahi ni Manase. Ang hangganan ng lupain ng lahi ni Manase ay nagmula sa Asher hanggang sa Mikmetat, sa silangan ng Shechem papuntang timog, sa lupain ng mga nakatira malapit sa bukal ng Tapua. Ang mga lupain sa paligid ng Tapua ay pagmamay-ari ng lahi ni Manase, pero ang Tapua na nasa hangganan ng lupain ni Manase ay pagmamay-ari ng lahi ni Ephraim. Tumuloy ito sa hangganan na papunta sa lambak ng Kana. Sa timog ng lambak na ito ay may mga bayan na pagmamay-ari ng lahi ni Ephraim, kahit nakasama ito sa mga bayan ng lahi ni Manase. Ang hangganan ng lahi ni Manase ay patuloy sa hilaga ng lambak hanggang sa dagat ng Mediteraneo. Ang lupain sa timog ng ilog ay pagmamay-ari ng lahi ni Ephraim, at ang lupain sa hilaga ng ilog ay pagmamay-ari ng lahi ni Manase. Ang hangganan ng lupain ng lahi ni Manase sa kanluran ay ang dagat ng Mediteraneo. Ang nasa hilaga ng lahi ni Manase ay ang lahi ni Asher, at ang nasa silangan ay ang lahi ni Isakar. Ito ang mga bayan sa lupain ng lahi ni Isakar at Asher na ibinigay sa lahi ni Manase: ang Bet-Shan, Ibleam, Dor na tinatawag ding Naphat-Dor, Endor, Taanak, Megiddo, at ang mga bayan sa paligid nito. Pero hindi naangkin ng mga lahi ni Manase ang mga bayan na ito dahil hindi nila mapaalis ang mga Kananeo roon. Ngunit nang matatag na ang mga Israelita, inalipin nila ang mga Kananeo, pero hindi nila itinaboy ng lubusan ng mga ito. Sinabi ng mga lahi ni Jose kay Josue, "Bakit isang bahagi lang ng lupain ang ibinigay mo sa amin? Napakarami namin, dahil pinagpala talaga kami ng Panginoon." Sumagot si Josue, "Kung talagang marami kayo at maliit para sa inyo ang mga kabundukan ng Ephraim, pumunta kayo sa mga kagubatan ng mga Perizeo at Rapaimeo. Linisin niyo ang lugar na iyon para sa sarili ninyo." Sinabi ng mga lahi ni Jose, "Ang mga kabundukan ay maliit para sa amin, at hindi namin kaya ang mga Kananeo sa kapatagan, dahil may mga karwahe silang bakal. At ganoon din ang mga Kananeo sa Bet-Shan, at sa mga bayan sa paligid nito at sa lambak ng Jezreel." Sumagot si Josue, "Dahil napakarami nyo at makapangyarihan, hindi lang isa ang bahagi nyo. Magiging inyo rin ang mga kagubatan ng kabundukan. Kahit maggubat ito, linisin na lang ninyo, dahil magiging inyo ito mula sa unahan hanggang sa dulo. At tiyak na maitataboy nyo ang mga Kananeo kahit makapangyarihan pa sila at may mga karwaheng bakal." The Book of Luke chapter 17. 17 kabanata. Mga dahilan ng pagkakasala. Sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, "Hindi maiiwasan ang pagdating ng mga bagay na magiging dahilan ng pagkakasala ng tao. Ngunit nakakaawa ang taong magiging dahilan ng pagkakasala ng kanyang kapwa. Mas mabuti pang talian siya sa leeg ng gilingang bato at itapon sa dagat, kaysa siya ang maging dahilan ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito. Kaya mag-ingat kayo. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, pagsabihan mo siya. At kung magsisi siya, patawarin mo. Kahit 7 beses pa siyang magkasala sa iyo sa maghapon, kung 7 beses din siyang hihingi ng tawad sa iyo, ay patawarin mo." Tungkol sa pananampalataya. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, "Dagdagan po ninyo ang pananampalataya namin." Sumagot ang Panginoon, "Kung may pananampalataya kayong kasinlaki lang ng buto ng mustasa, masasabi ninyo sa malaking punong ito, 'Mabunot ka,' at malipat sa dagat, at susundin kayo nito.
Ang tungkulin ng alipin. Sinabi pa ni Jesus, halimbawa, may alipin kang nag-aararo o nag-aalaga ng mga tupa at kararating lang niya mula sa trabaho niya. Bilang amo, sasabihin mo ba sa kanya, halika na, maupo ka at kumain? Hindi. Sa halip, ito ang sasabihin ninyo, magbihis ka na at ipaghanda ako ng hapunan. At pagsilbihan mo ako habang kumakain. Saka ka na kumain pagkatapos ko. Hindi pinasasalamatan ng alipin dahil ginagawa lang niya ang kanyang tungkulin. Ganoon din naman sa inyo. Pagkatapos ninyong gawin ang mga iniutos sa inyo, sabihin ninyo, mga alipin lamang kami at hindi nararapat papurihan dahil ginagawa lang namin ang aming tungkulin. Pinagaling ni Jesus ang 10 lalaking may malubhang sakit sa balat. Sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, dumaan siya sa hangganan ng Galilea at Samaria. Nang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 lalaking may malubhang sakit sa balat. Tumayo lang sila sa malayo at sumigaw kay Jesus, Panginoong Jesus, maawa po kayo sa amin. Nang makita sila ni Jesus, sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa mga pari at magpatingin sa kanila. At habang naglalakad pa lang sila, luminis na ang kanilang balat. Nang makita ng isa sa kanila na magaling na siya, bumalik siya kay Jesus at nagsisigaw ng papuri sa Diyos. Lumuhod siya sa harap ni Jesus at nagpasalamat sa kanya. Isa siyang Samaritano. Sinabi ni Jesus, hindi ba't 10 ang pinagaling ko? Nasaan ang 9? Bakit hindi bumalik ang iba upang magpuri sa Diyos, maliban sa taong ito na hindi Hudyo? Sinabi niya sa lalaki, tumayo ka at umuwi na. Iniligtas ka ng pananampalataya mo. Ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Minsan, tinanong ng mga Pariseo si Jesus kung kailan magsisimula ang paghahari ng Diyos. Sumagot siya, walang makikitang palatandaan na nagsisimula na ang paghahari ng Diyos. Kaya walang makapagsasabing, dito maghahari ang Diyos o doon siya maghahari dahil naghahari na ang Diyos sa puso ninyo. Pagkatapos sinabi niya sa mga tagasunod niya, darating ang panahon na gugustuhin ninyong makita ako na anak ng tao kahit isang araw lang, pero hindi pa iyon mangyayari. May mga magsasabi sa inyo, naroon siya o nandito siya. Huwag kayong sasama sa kanila para hanapin ako. Sapagkat ako na anak ng tao ay babalik na tulad ng kidlat na nagliliwanag sa buong kalangitan. Ngunit kailangan muna akong dumanas ng maraming hirap at itakwil ng henerasyong ito. Kung ano ang mga ginawa ng mga tao noong kapanahunan ni Noe, ay ganoon din ang gagawin ng mga tao sa araw ng pagbabalik ko na anak ng tao. Sa panahon nga ni Noe, wala silang inaatupag kundi ang magsaya. Nagkakainan sila, nagiinuman at nag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Dumating ang baha at nalunod silang lahat. Ganoon din noong kapanahunan ni Lot. Ang mga tao ay nagkakainan, nagiinuman, nagninegosyo, nagsasaka, at nagtatayo ng mga bahay. Hanggang sa araw na umalis si Lot sa Sodom. At pagkatapos, umulan ng apoy at asupre mula sa langit at namatay silang lahat doon sa Sodom. Ganyan din ang mangyayari sa araw ng pagbabalik ko na anak ng tao. Sa araw na iyon, ang nasa labas ng bahay ay huwag nang pumasok para kumuha ng mga ari-arian niya. Ang nasa bukid ay huwag nang umuwi. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot, sapagkat ang taong naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang taong nagnanais mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sinasabi ko sa inyo, sa gabing iyon, kapag may 2 natutulog na magkatabi, maaaring kukunin ang isa at iiwan ang isa. Sa 2 babaeng magkasamang naggigiling, kukunin ang isa at iiwan ang isa. At kapag may 2 lalaking nagtatrabaho sa bukid, maaaring kukunin ang isa at iiwan ang isa. Tinanong siya ng mga tagasunod niya, saan po ito mangyayari, Panginoon? Sumagot siya sa pamamagitan ng kasabihan, kung saan may bangkay,
Doon nag-uumpukan ang mga buitre. The Holy Bible. Remember, the Word of God is alive. He is Jesus Christ. Read John 1 verse 1. Please like, subscribe, and comment. Thank you for listening, reading, and watching. God bless us all. Remember to read the next chapters tomorrow. See you there. Please share this video. Thank you.